afternoon. Magandang tanghali sa ating lahat. Welcome sa ating Purok Kamatuuran live audio religious debate, no? Meron na naman tayong debate ngayong hapong ito. Magdidebate from MCGI or Member of Church of God International ang ating kapatid na si Brother Monmondi, no? Sa tema na sigurado na dapat basagin ang lahat ng rebulto ng mga Katoliko. So yan yung tema ng ating debate ngayon. Si Brother Migs Nunez ng Catholic Crusader Ministry, no, ng Catholic Church ang magtayo as negative today. So welcome and sit back mga kaibigan. Pero bago yan, pasalamat muna tayo sa ating mga leaders ng ating simbahan, to the Catholic Bishop Conference of the Philippines or CBCP, at sa ating Arsobispo ng Archdiocese of Davao, Archbishop Romulo Valles Didi, at sa aming Kura Paroko sa Immaculate Conception Parish sa Piña Plata Island Garden City of Samal, Reverend Father Romel Banilad, to the advisor, spiritual advisor of Catholic Faith Defenders, Franz D. Villegas, and to the host of Punto por Punto Tagbilaran Bohol, Reverend Father Darwin Gitgano. To the President of the Catholic Faith Defenders of the Philippines, Sir Ryan Mihiliano, and to the Board of Governors, Sir Hector Damaso and Dr. Ray Intela. To the President of the Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines, Sir Fernand Presillas, at saka sa iyang National Organizer, Sir Jan Jona, at saka sa Mindanao Organizer, Sir Noel Paisones. To the Catholic Crusade Ministry of the Philippines, headed by Brother Paul Alima. Good afternoon sa ating lahat. At saka sa ating mga kapatid sa Catholic Cafe Philippines, headed by Peter Hibaya, Christian Glomar Coronado, John Lawrence Pamplona, at saka Wilbur de la Calzada. At saka sa ating mga kapatid sa MCGI or Members of Church of God International, at saka lahat ng puwersa ng One Holy Catholic Apostolic Roman Church. So welcome sa ating Purok Kamatuuran live audio religious debate. As of now, ako yung maging moderator nila. So punta tayo sa standard rules and regulation, no, ng Purok Kamatuuran. So focus sa tema at hindi iiwas sa issue. So ang tema nila dapat pagbasagin ang lahat ng rebulto ng Katoliko. Okay? Rule number 2, igagalang ang moderator kapag nagsabi ang moderator na moderator's time. Tatahimik ang mga debaters. Number 3, ang tanong at sagot hindi lalagpas ng 1 minuto. Number 4, categorical question must be answered categorically. Hindi pwede ang depende, hindi pwede ang both oo at hindi. So dapat responsive ang categorical, no? Then meron kang 1 minute to explain your categorical question. Number 5, religious debate. Ito, walang atake personal. So, dapat ang religious essence manatili sa debating ito. Number 6, pwede maka-record ang mga speakers. Number 7, ang video o record, hindi pwedeng i-edit na gawing katatawanan. Dapat manatili pa rin ang religious essence nito. Number 8, kahit anong version ng Biblia tatanggapin. 73 books from Catholic and 66 books from Protestant tatanggapin. Pero kapag duda ang isa sa mga speakers sa Biblia na ginagamit, kailangan magbigay ng screenshot, no, or picture para pagpatunay na ang ginamit ay original. Number 9, kapag magsabi ang moderator na sagutin ang tanong, dapat sagutin ang tanong. Pero kapag kung ang tanong wala naman sa tema, pwedeng hindi sagutin ang tanong. Kailangan mag-declare ang moderator na hindi sinagot ang tanong bago magbigay ng ibang tanong. So ang ibig sabihin nito, magbigay tayo ng warning, no? Kung hindi siya magsagot sa categorical question or sa question na ayon sa tema. Pero kapag yung tanong naman wala sa tema, ibibigay ko yung burden sa tinatanong kung pwede niya sagutin or hindi kung wala sa tema. Number 10,
kailangan ang lahat ng katanungan nasa tema or topic. So, ulitin natin yung tema ngayon. Dapat pagbasagin ang lahat ng rebulto sa simbahang Katoliko. Yun yung tema natin. So, Brother Mon at saka Brother Migs, Bible reference ba to? Bible at saka standard references ba ito? Opo. Ako, hindi ako gamit. Both Bible and standard references. Okay, so ayon sa Biblia at referensya, no? Okay. So, number 11, lahat ng standard reference ay pwede gamitin. Pero kapag duda ang isa sa mga speakers, magbigay ng picture or screenshot sa ginagamit na standard references, no? Para pagpatunay na ito ay totoong standard references. Or kung ito ay nadudahang fake, kailangan magbigay tayo ng ebidensya. So, klaro ba sa atin yung rules and regulation natin, Brother Migs at saka Brother Mon? Yes po. Klaro. Brother Mon, pwede ka bang magdasal ngayon? As opening prayer? Siya na lang bro, siya yung ano. Okay, si Brother Migs, Migs. ano ko sa iyo yung opening prayer, Brother Migs? Sige po. Sa mga nagsasign of the cross, let us all make it the sign of the cross. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord God and our Father, creator of heaven and earth, let us give you thanks for this wonderful event. Let us give you thanks for this wonderful day that we have today. Because of this, Lord, we can share the truth and nothing but the truth, O Lord. And we dedicate this to you as always. And let us ask the guidance of yours para naman po lantad talaga ang katotohanan, O Diyos ko. And of course, Lord God, let us ask the success of this debate, and this we ask through Jesus Christ, who reigns with you together with the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Okay, so maraming salamat, Brother Migs, no? From Catholic Crusade Ministry. Okay, so bago tayo mag-start, Brother Mon, kilala ka muna sa ating mga audience ngayon. Ilan ba audience natin ngayon muna, brother? Umabot na ng Roland. 8, no? Coming pa yung iba. Okay, so magandang hapon sa inyong lahat ng mga nakikinig. Ako nga pala si Brother Monrich Dilan, aka mas madaling tawag na Monmundi. Ako ay galing sa samahan ng Members Church of God International or MCGI na may programa sa television at radyo na Ang Dating Daan. So maligayang pakikinig po na way makarating sa inyo ang buong katotohanan. Yan lamang po. Maraming salamat. Okay, maraming salamat, Brother Monmundi. Brother Migs, kilala ka muna. Maraming salamat, Mr. Moderator. By the way, I am Migs Nunez, a member of the Catholic Crusade Ministry, one of the Evangelistic Arms, and also the Apologetics Ministry of the Oasis of Love, Charismatic Community, and also the Catholic Faith Defenders. And naway ipagdasal po ako sa ating success ng ating debate, and maraming salamat po. Okay, so maraming salamat at narinig natin yung introduction ng ating mga debaters. Ngayon, punta na tayo sa proper sa ating debate. Yung tema nila, dapat basagin ang lahat ng rebulto ng Santa Iglesia Katolika Romana. Brother Monmundi, ready ka na sa yung 10 minutes na presentation? Okay, ready na po. Dahil ready ka na, Brother Monmundi, go ahead, bro. Okay, so maraming salamat, Brother Roland, Mr. Moderator. Magandang hapon sa inyo mga kapatid, lahat ng mga nakikinig ngayon, no. Ang patutunayan ko po ay ngayon ayon sa temang, actually siya ang nagpresenta nito. Ayon sa temang kanyang presenta nitong sa ating kapatid si Brother Migs Nunez, ay patutunayan ko na dapat basagin ang lahat ng mga rebulto. Siya ang nag-propose ng tema na yan na dapat basagin, hindi pa ako nag-propose niyan. Dapat yung pong malaman yan. Ngayon, sinakyan ko na lang para mapagbigyan. No? Ngayon, patutunayan ko sa kanya, although ayoko naman sabihin na dapat pagbasagin.
mas nararapat siguro sabihin na dapat tanggalin, no? Tanggalin ang mga rebulto ng Katoliko. Bakit ko sinabing dapat tanggalin? Kasi And meron tayong mga batayan. Meron tayong mga batayan sa Biblia. Una kong babasahin na batayan, dito nakasulat dito sa Jeremiah chapter 10 verse 3. Ang sabi ni Propeta Jeremias sa panahon pa lang nila, ang sabi ni Propeta Jeremias dito, ang din Diyos nila ay hindi maasahan. No, isang punong kahoy na pinutol sa gubat. So ito palang sinasabing Diyos, din ni Diyos na isang punong kahoy na pinutol sa gubat, hindi pala ito maasahan. Itong sinasabing din ni Diyos na punong kahoy na pinutol sa gubat, ito yung nasa harapan ng simbahan ng Katoliko. No, ito ang niluluhuran ng mga nagsisimba. Ito ang pinapaluhuran ng pare sa mga nagsisimba. No, ang sabi ni Propeta Jeremias, hindi maasahan. Dinikit at pinakuan upang hindi matumba. So yan ang talagang katotohanan na makikita ninyo sa loob ng simbahang Katoliko. No, ang sabi ni Propeta Jeremias, hindi maasahan. No, ngayon, puntahan naman natin ang sinabi ni Propeta Habakuk. Habakuk 2:18. Ganito pang nakasulat. Ano ang kabuluhan ng mga Diyos-Diyosan? Tao lamang ang gumawa nito, at pawang kasinungalingan ang mga sinasabi nito. So ito palang mga Diyos-Diyosan na tinutukoy ni Propeta Habakuk. Tao lang ang gumawa nito. No, tao lamang ang gumawa at walang kabuluhan. No? At brother, pwede mo paki-mute mo na paki-mute muna tayo. Kasi nagsasabay. Hello. Pwede ba paki-mute mo na yung iba? Okay. Kasi nag-ano dito. Okay, paki-mute na lang yung mga listeners sa ano. Okay, go ahead, Mon. Meron pa. Okay, yan na, wala na. Okay. So, pag-question ng time, no. Ang sabi ni Propeta Habakuk dito sa Habakuk 2:18, ano ang kabuluhan ng mga Diyos-Diyosan? Tao lamang ang gumawa nito. So naiintindihan natin ngayon mga kapatid, na ito palang mga Diyos-Diyosan ginawa lang ng tao. No? Ginawa lang ng tao. At pawang kasinungalingan ang mga sinasabi nito. So ito palang tinatawag ng mga na Diyos-Diyosan, una, ginawa ng tao. At pawang kasinungalingan ang mga sinasabi nito. Ngayon, kung titingnan natin ang katotohanan mga kapatid, bubuksan lang natin ang ating mata, bubuksan natin ang ating isipan. Itong tinutukoy ni Propeta Habakuk at saka ni Propeta Jeremias, lahat ito nandoon sa Katoliko eh. No, yung tinatawag nilang Papa Jesus at yung tinatawag nilang Nazareno, di ba mga kahoy yan? Ang sabi pa ni Propeta Habakuk, mga sinungaling din daw yan eh. No. O patutunayan ko sa inyo sa lahat ng mga nakikinig, mga sinungaling talaga yung mga Diyos-Diyosan na yan. Kasi yung Kristo ng Katoliko ay yung Kristo ng Biblia, yung tunay na Kristo, yung tunay na Diyos, no. Matagal nang nakaakyat sa langit. No, matagal na nakababa sa cross at umakyat na sa langit. Itong Diyos itong Kristo ng Katoliko naman, hanggang ngayon hindi pa rin nakakababa. No, so baliktad. Hanggang ngayon nakapako pa rin. No. Ang Kristo ng Biblia nasa langit na. Naghihintay na lang ng kanyang pagbabalik. Ang Kristo ng Katoliko, actually, nakita ko sa social media o sa Shopee, nandun din yung Kristo ng Katoliko. So, pwedeng orderin. No. Pwedeng orderin yung Kristo ng Katoliko. 5 minutes. Okay. No. Kaya makikita natin, base sa 2 Korinto 11:4, nangangaral ng ibang Hesus. So ito ang nangyayari sa mga pare, pinapangaral nila ang maling Hesus. Kaya sinungaling din ang mga pare.
Ayan, pagdating naman dito sa tinatawag nilang Mama Mary, sa Biblia ba tinawag ba ni Cristo si Maria na mama? Kung basahin natin ang Juan 2:3. Dito sa pagkakataong ito yung may kasalan. Objection, moderator. Objection, go ahead. Mr. Moderator, objection, please. Go ahead, 3 minutes and 56 seconds. Mr. Moderator, objection. Nakamute pala ako. Okay, objection, go ahead, 3 minutes and 56 seconds. Napunta na po siya sa Marian Dogma and Marian Doctrine. Pakibalik na lang po siya sa tungkol sa rebulto po. Okay, Brother Mon, balik tayo sa focus natin sa rebulto kasi yung tema natin, dapat basagin lahat ng rebulto ng Santa Iglesia. So, tindigan mo yan nga bakit basagin yan. Okay? So, resume, 3 minutes and 54 seconds. Sandali, counter objection ako kasi ang sinunod kong ang pinapaliwanag ko ngayon, yun naman rebulto ng Maria. Okay. Rebulto ng tinatawag lang Mama Mary. Okay, lagyan mo ng rebulto. Ito. Lagyan mo ng rebulto, brother, kasi pag walang rebulto yan, direct point yan sa person, not an image, no? Lagyan mo talaga ng rebulto or imahe. Okay, time resume tayo. Sige. 3 minutes and 56 seconds. Okay. So, ito namang rebulto ng tinatawag nilang Mama Mary, tinatawag nilang Mama, no? Sa Biblia ba tinawag bang Mama si Maria? No? Kung basahin natin Juan 2:3. Naubos ang alak, kaya sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Anak, wala na silang alak." Sinabi ni Jesus, "Ipaubayan na lang po ninyo ito sa akin, ginang." No? Ang tawag ni Jesus, ang tawag ni Kristo kay Maria, ginang. Hindi niya sinabing Holy Mary. No? Hindi niya sinabing Mother of God. Hindi niya sinabing Mama Mary. Hindi niya Pakibalik po, Mr. Moderator, si Mr. Munmundi sa topic po. Napunta na po siya sa Maria. Okay, Brother Mon, imahe tayo, Brother Mon. Yung pagtawag ng Imahe lang po tayo. ang pagtawag ng ina, no? Focus tayo sa imahe or rebulto ni Mama Mary, hindi yung tawagan. Okay, in fairness lang ha. Okay, no, hindi sa tawagan ng hindi sa tawagan ng ang ni Kristo sa kanyang ina. Kung hindi, focus tayo sa rebulto. Kahit rebulto ni Kristo pwede. Rebulto ni Mary pwede. Rebulto ng mga apostoles. Kasi yung topic natin ngayon about sa mga rebulto na pwede basagin. So kaya nag-object tong si Brother Mix. Okay? So, okay, counter objection, go ahead. Okay. Ito, Mr. Moderator, ito namang binabagsak ko, ito namang sinasabi ko, ito naman naman katawagan sa rebulto. Katawagan sa rebulto, di ba? Hindi ka klaro, bro. Hindi ka klaro. Di ba, may rebulto tinatawag na Mother of Perpetual Help. Okay. May rebulto focus ka dyan, brother. Okay, brother. Sinasabi ko lang, no, kasi hindi ako magre-react kapag walang objection yung moderator. Kasi merong objection na rinig tayo, kailangan natin i-keep. So yung objection niya, wala ka na raw sa imahe. So remind lang kita na focus tayo sa imahe. Okay? So continue. Okay. Continue, brother. Hindi ko sinasabi na mali ka. Indicate ko lang yung objection. Okay, continue. Okay. So ang tawag ni Kristo kay Maria, ginang, no? Hindi kagaya ng mga rebulto ng Katoliko na tinatawag na Holy Virgin Mary, Mother of Perpetual Help, Mahal na Birheng Maria, Mother of the Most Holy Rosary, o mayroon pang Aba Ginoong Maria. No? Wala kang mababasa ng ganyan sa Biblia. Ang tawag ni Kristo kay Maria, ginang. No, ginang. No, ginang. Tandaan niyo yan mga kapatid ng Katoliko, ginang ang tawag ni Kristo kay Maria. Hindi niya tinawag na mama. Kaya yung mga rebulto ni Maria sa Katoliko na tinatawag na mama, mga sinungaling yan. Kaya yan matatawag natin na Diyos-Diyusan. No, actually yung mga Diyos-Diyusan na yan na tinatawag na Papa Jesus at Mama Mary, no, hinulaan niya yan ng mga propeta. No, bago pa yan lumitaw sa Katoliko, hinulaan na yan. No, pakinggan niyo. Hinulaan niya ni Propeta Jeremias. Basahin natin ang Jeremias 2:27. Last 2 minutes.
mapapahiya kayong lahat. Mapapahiya kayong lahat na nagsasabi sa punong kahoy, ikaw ang aking ama. At sa bato, ikaw ang aking ina. So mapapahiya pala ang tumatawag sa punong kahoy na ama. Yan ang iyong Papa Jesus. At sa bato, ikaw ang aking ina. Yan ang iyong Mama Mary. Yung kahoy tinatawag na Papa Jesus, yung simento tinatawag naman na Mama Mary. No? Pagdating naman dito sa sabi naman ni Propeta Jeremias pa rin, dito naman sa Gis 9, ang sabi niya dito, ang kanilang Diyos-Diyusan ay binihisan ng kulay ubi at pula. Binihisan ng kulay ubi at pula ng mga Diyos-Diyusan. Di ba ito ang suot ng Santo Niño? Di ba ito rin ang suot ng pinoprosesyon na Nazareno, yung Black Nazarene na tinatawag nila? Di ba ito ang suot? No? Binihisan ng kulay ubi at pula. So napakalinaw na bago pa lumitaw yung mga Diyos-Diyusan na yan, hinulaan na yan ng mga propeta bago pa lumitaw sa Katoliko. No? Ngayon, pagdating ng sige, okay na ako. Bro, may 1 minuto Okay ka pa, bro. May 1 minuto ka pa, sayang. Continue, bro. Nawala ng ano ko. Ha? May 1 minuto ka pa. Okay na, i-wave ko na, bro. I-wave mo na? Sayang yung 1 minuto mo. Ilang, bro, ilang. Okay, so dahil nag-wave na yung kapatid natin nga si Mon Mondi from MCGI, proceed tayo sa 10 minutes na cross-examination. Brother Migs. Maraming salamat, Mr. Moderator, and ito na po ang aking unang tanong. Sinabi ni Mr. Monmundi na hindi daw niya sinabing dapat basagin. Ngayon, kung meron akong mapapakitang screenshot na sinabi niyang dapat basagin ang lahat ng rebulto ng Santa Iglesia Katolika, sasabihin mo na ba ngayon, Mr. Monmundi, na ikaw ay galing? Actually, ang sinabi ko kanina, hindi dapat ganoon ang tema kasi ikaw lang ang ano niyan nag-propose. Ang sabi ko, hindi dapat ganoon ang tema. Pero base sa mga pinaliwanag ko kanina. Mr. Moderator, hindi iyan ang tanong ko, Mr. Moderator. Okay, moderator's time. Okay, moderator's time. Remind ko lang mga brother, no, meron kayong 1 minute to ask question saka 1 minute to answer. Okay? So ano yung objection natin, Brother Migs? Ang tanong ko po, Mr. Moderator, ay ganito. Tinanong ko sa kanya na kung may maipapakita akong screenshot na sinabi niya pagbabasagin ang mga rebultong Katoliko, aaminin ba niyang sinungaling siya? Okay, so parang showdown yan, brother. Showdown yan, no? Hindi yan... counter-objection naman. Okay, counter-objection, Brother Mon. Okay, Mr. Moderator, kung may alam lang sana sa debate itong kaharap ko ngayon, dapat yung itatanong niya, base lang doon sa mga inilatag ko. Okay. No? Yun ang dapat eh. Okay, so... Doon siya kukuha. Moderator's time, no? Moderator's time. Okay, so yung rules natin kanina binabasa, sa rule number 10, no? Rule number 10. Kailangan ang lahat ng katanungan ay umaayon lang sa tema or topic, hindi sa pamahayag. So yung ano ni Brother Migs, sa tema yung tanong niya. Kaya tatanggapin natin yung tanong ni Brother Migs. So kailangan mo yung sagutin applying rule number 9. Okay? So, Brother Mon, salamat po, Mr. Moderator. Brother Mon, kailangan mong sagutin yung tanong ni Brother Migs. Meron ka pang 45 seconds to complete your 1 minute. Go ahead, Brother Mon. Ito lang yung sasagot ko. Hindi ko naman sinabing hindi dapat basagin. Dapat nga basagin yan eh. Kaya lang, hindi, ano ba yun?
dapat naman talagang basagin base sa mga inilatag ko kanina kasi yung mga rebulto ng Katoliko lahat yan puro Diyos-Diyosan, pinapasukan yan ng masasamang espiritu, kaya nga nagtuturo yan ng kasinungalingan, no? Biro mo, walang purgatorio sa Biblia pero nagtuturo yan ng purgatorio. Objection, Senator. Napunta na po siya ang purgatorio. Okay, objection, go ahead. Okay, objection, go ahead. Okay, ganito ha. Mr. Moderator, napunta na po siyang purgatorio. Pabalikin niyo po siya sa rebulto, Mr. Moderator. Okay, Brother Migs, no? Brother Mon, yung sabi ni Brother Mon kanina sa tanong mo, dapat talaga basagin. So, yun yung sinabi niya, pero yung purgatorio kasama yan sa 1 minute niya explanation niya. Bakit dapat basagin? So, i-continue natin yung sagot ni Brother Mon Mondi. At saka yung hatol nito, yung mga listeners na lang na nasa linya na. Okay? So, Brother Mon Mondi, meron ka pang naiwang 20 seconds to complete your 1 minute. Go ahead. Okay, ito ipapatuloy ko. Gusto mo pinipilit mo akong sagutin eh. No. Ngayon, sinasabi, papatunayan ko na lang ngayon, no? Kahit ayaw ko sana sabihin na dapat magbasagin kasi medyo mabigat yan. Masakit yan sa mga Katoliko. No, pero sabihin natin, sige dapat basagin, pagbibigyan na kita. Dapat talagang basagin yan kasi yung mga rebulto ng Katoliko, puro yan mga Diyos-Diyosan. Ang sabi nga ni Propeta Habakuk, Okay, time. nagtuturo Next yan ng mga question. kasinungalingan. Next question. Okay, salamat po, Mr. Moderator. Ang pangalawa kong tanong ay ganito. Sinasabi ni Mr. Mulmundi na Diyos-Diyosan nga ang rebulto. Ngayon, saan tayo makakabasa ng opisyal na turo ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana na ang mga rebulto ay Diyos-Diyosan? Okay, sasagot na ako. Hindi naman ang batayan ko Biblia, no, hindi ako bumabatay sa aklat ng Katoliko, no. Sa dami-dami ng binasa ko kanina, actually marami pang talata yan, pero itong binasa ko kagaya nitong Jeremias 10:3, ang dinidiyos nila ay hindi maasahan, isang punong kahoy na pinutol sa gubat. Di ba yung tinatawag yung Papa Jesus galing sa kahoy yan? Pinutol galing sa gubat. No, idinikit at pinakuan upang hindi matumba. No, di ba yan? Galing sa kahoy yan yung tinatawag nyo na Papa Jesus. No? Kaya, ito pa, Jeremias 10:9, ang kanilang Diyos-Diyosan ay binihisin ang kulay ubi at pula. Di ba itong suotang Santo Niño? No? Ito din ang suotang Nazarenong Negro. Itatanggi mo ba ito? Yan ang sagot Okay, ko. time. Next question. Okay, dahil hindi mo masabi kung saan sa opisyal na turo ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana na ang pinagsasabi mong mga rebulto ay Diyos-Diyosan nga, ngayon, aaminin mo ba na wala kang napatunayan? Mr. Moderator, Yes. ang sabi ko kanina, Sandali. Sandali. Objection yan or sagot? objection, Mr. Klaruhin mo lang, Moderator. no? Kasi ako na yung naka-address. Okay. Okay. Yung tanong niya kasi, sabi niya hindi ko daw nabasa. Ang sagot ko kanina, hindi ako nagbabatay sa aklat ng Katoliko. Ang batayan ko nga Biblia. Kaya wag niya ipaparat sa akin yan. Iba niyang tanong. Okay, brother Monmundi, sagutin mo lang yung tanong, tapos explain mo lang ng maigi, no? Meron ka mang 1 minute to answer. Okay, 6 minutes and 33 seconds. I-resume natin yung time, brother Monmundi. Granted yung objection mo, kailangan mong i-explain ng mabuti yan. Okay, go ahead, Monmundi. Pakiulit ko ng tanong, pakiulit. Sige, sasagutin ko na lang. Yun nga, sagutin mo, meron kang 1 minute. Dahil, okay. Sige. Okay po, salamat po. Dahil inamin mo na hindi ka bumabase sa libro ng Katoliko o kahit na anong katisismo nito, inaamin mo bang wala kang napatunayan? Okay, sasagot na ako. Categorical, Paano ko ha? aminin walang napatunayan? Okay. Ang sagot ko hindi. Kasi paano mamang nasabing hindi ko napatunayan dahil wala akong nabasa sa katekismo sa aklat ng mga Katoliko. Unang-una ang batayan ko Biblia nga.
No, kasi nga yung ng mga Katoliko, ang nagturo niya na sumulat yan, yung mga sinungaling ng mga Diyos-Diyosan. No, ulitin ko ang sinabi ni Propeta Habakuk 2:18. Ano ang kapuluan ng mga Diyos-Diyosan? Tao lamang ang gumawa nito. At pawang kasinungalingan ang mga sinasabi nito. So lahat ng Katoliko puro sinungalingan. Yan ang sagot ko. Kaya hindi tayo pwedeng magbase diyan. Okay, next question. Yan ang sagot ko. Okay, maraming salamat at wala ka talagang napatunayan, no? Mr. Moderator. Ang sabi mo kanina, Nagsaside comment, Mr. Moderator. premise pa lang yan sa tanong ko, Miss. Iwasan natin yung side comment. Continue. Okay. Okay po. Ang sabi mo, Mr. Munmundi, ang Kristo ng Katoliko ay nakapako pa rin. At yun ay ang rebulto. Ngayon, ang tanong, saan sa opisyal na doktrina at opisyal na turo ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana mababasa ang pinagsasabi mo? Okay, ito ang sagot ko. Meron nga tayong kasabihan sa English, no? To see is to believe. No? Picture speaks louder than word. So, hindi mo na kailangang letrahan yan. No? Nakikita yan sa lahat ng simbahan. Ang Kristo ng Katoliko na nasa harap ng simbahan, nakapako pa rin. Nakapako sa cross. No? So, hindi mo na kailangan letrahan yan. Nakikita na yan. Yan ang sagot ko. Follow-up question lamang. So meaning, wala ka talagang mababasa? Oh, Mr. Moderator. Wag nga mag-side comment. Okay. Ang sagot ko nga, is to believe. Okay, continue. Okay, ito lang ay follow-up question ko lang po ito. Wala ka po ba talaga palang nakabasa na doktrinang ganyan, Mr. Munmundi? Okay, sasagot ko. Hindi na nga kailangan magbasa kasi hindi na nga kailangan litrahan pa kasi Mr. Moderator, objection po. Okay. Ang categorical question must be answered yes or no, hindi po ba? Yes. Kaya po, hindi. Quoting rule number 4, categorical question must answered categorically. So, una muna yung categorical question, Munmundi. Tapos, meron ka pang 55 seconds to complete your 1 minute. Ang sagot ko nga, ganito nga, Mr. Moderator. Hindi na nga kailangan litrahan pa. Okay, sasagot ako. Hindi ko nabasa sa Oh yes, thank you. Okay, pero ito titindigan ko. Hindi mo na kailangang litrahan yan kasi nakikita na nga yan. Sabi nga ng kawikang Ingles, to see is to believe. The picture speaks louder than words. No? Mas mabigat at mas makatotohanan yung nakikita kaysa sa nababasa. Yung lahat ng simbahan, nakikita natin yung Kristo yung nakapako pa rin hanggang ngayon. Kahit sa simbahan namin dito, yung Kristo nila, hanggang ngayon nakapako pa rin. Kaya hindi mo na kailangang litrahan yan. Nakikita yan lahat ng mga tao. Yan ang sagot ko. Okay, next question. Yes, maraming salamat. By the way, Mr. Moderator, ilang minutes lang po ba? 3 minutes and 20 seconds. Okay po, salamat po. Nag-mention ka kanina, nag-quote ka kanina, Mr. Munmundi, ng mga Bible verses, gaya ng Habakuk, ng Jeremiah, at kung ano-ano pa. Mababasa ba doon o hindi na ang mga rebultong iyon o mga Diyos-Diyosang iyon ay ang mga tinatawag na the crucifixion or sina Jesus Christ or sina Mama Mary at iba pa? Mababasa. Pakinggan nyo. Pakinggan mo ha. Jeremias 2:27. Mapapahiya kayong lahat na nagsasabi sa punong kahoy, ikaw ay aking ama. No? Yung nagsasabi daw sa punong kahoy na ikaw ang aking ama, o Papa Jesus, mapapahiya yun. Anong sunod na sinabi? At sa bato, ikaw ang aking ina. So yung bato, tinatawag daw na ina. Ito na nga yung simento na tinatawag niyong Mama Mary. Ang sabi ni Propeta Jeremias, mapapahiya kayong lahat. Kaya kasama ka doon sa mapapahiya kung hindi ka magbago, Brother Mix Nunez. Yan ang sagot ko. Next question. Okay po. Ang konting follow-up lang po ito. Tinatanong ko po ay Papa Jesus at Mama Mary.
po. O kaya nga, di ba yung Papa Jesus mo kahoy, yung mamamiri mo semento, no? Ang sabi ni Propeta Jeremias 2:27, mapapahiya kayong lahat. No? Ano bang dapat mong maintindihan diyan? Okay po, salamat sa sagot. Next question. Sinasabi mo na ang Papa Jesus ko ay bato or semento. Ano ba yung sinasabi mo? Meron ka ba o walang mababasa sa opisyal na doktrina ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana na ang Diyos namin o ang Papa Jesus namin ay bato o rebulto? Okay. Sagutan naman ako, no. Ang sabi na naman sa kasabihang English, to see is to believe, no. The picture speaks louder than words. No, so hindi mo na kailangan litrahan yan, hindi mo na kailangan basahin yan kasi nakikita na ng lahat yan na yung Kristo nyo na tinatawag na Papa Jesus, kahoy. Yung mamamiri nyo naman, semento, no. Sa inyo nagaganap itong sinasabi ni Propeta Jeremias, mapapahiya kayong lahat. Kasama ka doon kung hindi ka magbago, brother. Yan ang sagot ko. Okay, last question, brother. Last question. Okay po, last question po. Last question. Sa lahat ng minention sa Biblia na mga Diyos-Diyusan, gaya ni Baal, Astaroth at iba pa, meron ka bang makikitang ganyang klaseng Diyos-Diyusan sa loob ng simbahang Katoliko? Meron. Iyan na nga yung tinatawag niyong Papa Jesus at Mama Mary kasi modern na tayo ngayon. Noong una, ang pangalan ng mga Diyos-Diyusan, yan sila Baal, Astaroth, sila Molek. Yan ang pangalan ng mga Diyos-Diyusan ng unang panahon. Ngayon, modern na tayo, kaya modern na rin ang mga pangalan. Kaya meron na tayong pangalan ng mga Diyos-Diyusan na tinatawag na Santo Niño, Mama Mary, Papa Jesus, meron pang yung Nazarenong Negro. Yan, mga Diyos-Diyusan yan, bagong pangalan yan, modern na pangalan na yan. Yan ang sagot ko. Okay, maraming salamat Brother Monmondi at saka Brother Meg sa inyong mainit na tanungan at sagutan. Okay, so punta tayo sa 10 minutes na negative presentation ni Brother Migs. Brother Migs, ready ka na? Opo, Mr. Moderator. Go ahead kung magsasalita ka, yung oras mo mag-start din. Okay po, maraming salamat Mr. Moderator, and again, good afternoon sa lahat ng audiences at sa ating kagalang-galang na ating katunggali, Mr. Monmondi. Paano ba niya napatunayan, no? Na ang dapat ngang pagbabasagin o tatanggalin ang mga rebulto sa ating Santa Iglesia, no? Paano kaya niya napatunayan niyon? Objection. Bawal pa kayong mga bata mamaya. Pwede bang pakibit mo na yung ibang ano? Okay, yung nasa ano natin, nasa room. Huwag mo nang palaginin yung mga bata. Mute muna, brother. Sinong admin? Brother Mon, baka ikaw yung admin? Baka may control ka sa mute? Okay na, wala na. Okay, go ahead. 9 minutes. Hindi, Mr. Moderator, may objection pa ako. Ano yun? Dapat, oo nga. Pero dapat ang gagawin niya kasi ngayon, magpe-present siya ng kanyang mga rason kung bakit hindi dapat basagin ang mga rebulto ng Katoliko. Hindi pa siya magre-rebat, hindi pa ito time niya mag-rebat. Okay, so ganun ba yan? So, 28 seconds pa lang yung na-consume niya. So hintayin muna natin mo maya-maya kasi within 28 seconds hindi yan ma-explain kagad yan. Okay? So hintayin muna natin. Alam na niya yung gagawin niya. Negative siya eh. So mag-explain niya yan. Explain mo. Okay, Brother Migs, explain mo bakit hindi dapat basagin ang mga imahe ng rebulto for your remaining time. Okay po, salamat po. Okay, go ahead. Okay po, salamat po. Ganito lang kasi yan ng mga kapatid. Una sa lahat, hindi naman napatunayan ni Mr. Monmondi ang kanyang pinagsasabi na gusto niyang i-attach ang mga Bible verses na
na tumatalakay sa mga Diyos-Diyosan sa atin, no? Doon nga tayo sa pinagsasabi niyang mga Diyos-Diyosan daw ang mga rebulto sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, wala naman siyang napatunayan. Una, first and foremost, mga kapatid, Nagre-rebat ka na, first and bro. foremost, First and foremost, mga Moderators time. Moderators time. Brother Monmundi, idaan mo sa objection. Idaan mo sa objection. Yung objection, Mr. Moderator. Yan. Objection. Okay. So, ang objection ko lang po, Mr. Moderator, hindi na po siya nagpe-present, nagre-rebat na po siya. Mamaya niya i-rebat yung mga sinabi ko. Ang gagawin niya ngayon, magpe-present siya. Ano bang mga batayan niya para sabihin hindi dapat basagin hindi dapat basagin mga rebulto. Klaro, Brother Monmundi? So, klaro ba yun, Brother Migs? Nagrereklamo si... Opo, Mr. Moderator, kasi yung... masyado lang excited si Mr. Monmundi eh. Kakasimula pa lang natin. Ilang seconds pa lang po ba, Mr. Moderator? Meron ka pang naiwang 8 Ilang seconds pa lang po ba? 8 seconds, no? Yun nga po eh. Okay. Yun nga po eh, kakasimula ko pa lang. Yung oras, naka-screen share tayo, makikita ninyo. Okay, so continue, Brother Migs. Salamat po. Okay, continue, Brother Migs. Maraming salamat, Mr. Moderator. Ganito lang kasi yan eh. Diyos-Diyosan ba ang mga rebulto ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana? Hindi. Kasi nga pinagtatanong ko kanina paulit-ulit na kung Diyos-Diyosan ba or saan bang opisyal na doktrina ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana na kung saan nagsasabing ang mga mga rebulto o mga imahe sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ay mga Diyos-Diyosan ba o hindi. Pero wala siyang naipakita, no? Hayaan nating ipakita ko ang opisyal na doktrina ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana na kung saan mababasa ito sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2132, no? Aking babasahin. The Christian veneration of images is not contrary to the first commandment which prescribes idols. Indeed, the honor rendered to an image passes to its prototype, and whoever venerates the image venerates the person portrayed in it. Baka hindi po alam o baka hindi po maintindihan ang ating katunggali dahil English po ito, akin pong tatagalogin. Ang pag-venerate ng image, ano po ba ang veneration? Ito ay ang paggalang, mataas na klaseng paggalang ng mga Kristiyano patungo sa ating mga imahe ay hindi po nakaka-violate sa patungkol sa mga idols, no? Ang honor or veneration daw ayon dito ay patungo mismo sa nilalarawanan nito, no? Itutuloy ko lang po. The honor paid to sacred images is a veneration, not adoration due to God alone. Baka po hindi po alam ni Mr. Monmundi ang kaibahan po ng adoration at veneration. Ang adoration po ay pagsamba sa Diyos while ang veneration ay ang paggalang. Ang ginagawa natin ayon dito sa opisyal na turo ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ay paggalang or veneration lamang po sa ating mga rebulto. Bakit po? Dahil ang mga rebulto ay naglalarawan kanino? Sa Diyos na pinako gaya ng ating Panginoong Hesukristo, sa mga santo gaya ni na Santa Maria at iba pang mga santo. Kasi nga po, ayon sa Roma 1:7, ang simbahan ng Diyos ay simbahan ng mga santo, ng mga banal. Kaya nga po, meron din tayong mga imahe nila. Ito ay kagaya lang din ng mga rebulto ng ating mga bayani. Try to imagine Jose Rizal, no? Try to imagine our hero Jose Rizal. Di ba't sa Rizal Day, sinasaluduhan natin ang rebulto ni Jose Rizal? Bakit? Dahil ginagalang natin si Rizal mismo, hindi
ang rebulto niya. Hindi po ba? Ginagalang natin ang rebulto niya dahil yun ay naglalarawan kay Jose Rizal. 5 Ano po? minutes. Ngayon, salamat po. Ganyan lang din po ang prinsipyo ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Meron tayong mga images, hindi dahil yung mga images na yun ang, how do you call that one? Diyos natin. Alam natin kung sino ang Diyos natin. Try to imagine. Kung Diyos natin ang rebulto, hindi na tayo magsisimba sa kanya-kanya nating simbahan. Bakit? Meron na tayong mga rebulto sa bahay. Yun na lang sasambahin natin, hindi po ba? Pero hindi. Nagsisimba tayo sa ating mga simbahan dahil alam natin kung sino talaga ang Diyos. All of those images, those statues ay hindi po Diyos. Gaya ng official na turo ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Now, mga kapatid, gaya ng pinagsasabi ni Mr. Munmundi na dapat tanggalin. Sabi nga niya, dapat nga daw basagin eh. Iyon naman talaga ang una niyang pinagsasabi. Ano po? Ano po ba ang sabi ng Biblia patungkol sa mga nagbabasag ng mga rebulto ng sanktuaryo o ng simbahan o ng altar? Ito ay mababasa natin sa Salmo o sa awit sa Kapitulo 74 o 74, versikulo 4. Mga kapatid, ewan ko lang po kung nabasa ba ito ni Mr. Munmundi na kung saan na prophesize na no dati pa na lalabas ang kagaya ni Mr. Munmundi na nagbabasag nga ng mga rebulto, no? Gaya ng sinabi ko, gaya ng mababasa natin sa official teaching ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, hindi po sinasamba ang mga rebulto at imahe ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana dahil alam naman natin kung sino ang Diyos. And, of course, bakit natin pagbabasagin ang mga imahe ni Jesus Christ? Si Jesus Christ naman yan. Sinong nagsabi sa inyong hindi yan si Jesus Christ ang nilalagawanan yan? Sinong nagsabi sa inyo na hindi si Mama Mary ang nilalagawanan yan? Ini-emphasize ko lang na nilalagawanan lamang iyan. Dahil nga, gaya ng analogy natin kanina, kagaya ng ating mga bayani na sina Dr. Jose Rizal at kahit na sino pa dyan, ang mga rebulto nila ay naglalarawan sa kanila mismo. Last Kaya nga, minutes. okay po, salamat po. Kaya nga, we venerate, we give honor sa mga images dahil yun ay naglalarawan sa kanila. Ang analogy dyan, paulit-ulit nating babalikan ang analogy dyan, gaya lang din yan ng pagsasaludo natin sa harap ng rebulto ni Jose Rizal na kung saan nagsasaludo tayo hindi dahil sa rebultong iyan, kundi dahil mismo sa nilalarawanan ng rebultong iyan. Well, anyway, wala na po akong may babanggit pa. Maraming salamat, Mr. Munmundi, at sa iyo, Mr. Moderator. Okay, so nag-wave na yung kapatid natin from Catholic Crusade Ministry, Brother Migs Nunez, no, sa kanyang 10 minutes na negative constructive presentation. Okay. So Brother Munmundi, ready ka na sa yung 10 minutes na cross-examination? Okay bro, okay na bro. Ready na po. Dahil ready ka na, go ahead brother. Okay, unang tanong brother. Dito sa sinabi mo kanina na naglalarawan sa Diyos ang mga rebulto, saan mo ito nabasa sa Biblia? Una sa lahat, maraming salamat sa tanong. Ano po? Ang rebulto ay naglalarawan
sa Diyos. Ang tanong ko, Dahil nga, ang tanong ko, saan mo ito nabasa? Magbigay ka ng verse Mr. at chapter. Mr. Moderator, Moderator's time. Mr. Moderator, hindi pa po ako. Moderator's time. So, Brother Mon, kung wag magsapaw-sapaw. I-objection mo, Brother Mon, para i-time post natin yung oras. Kasi sayang yung oras, no? 19 minutes pa lang yung na-consume ni Brother Migs. Tapos, sumingit ka, so consider natin to as objection. Ano yung objection natin, Brother Mon? Okay, ang objection ko, saan ang tinatanong ko siya, saan niya ito nabasa? So dapat magbigay siya ng verse at chapter kung ano. Okay, so Brother Migs, humihingi ng libro, kapitulo, versikulo, saan sa Biblia bago ka mag-explain, Brother Migs. Okay, so 9 minutes and 31 seconds. Continue. Okay, maraming salamat, Mr. Moderator. Maraming salamat, Mr. Munmundi. Una, sa Exodus 25, hindi naman una sa lahat, hindi naman talaga yun bulto ng Diyos ang pinalagay, hindi ba? Pero anong ginawa ng Diyos doon? Yun ang ginagawa niyang place kung saan sila nagtatagpo ng mga tao ng Diyos, hindi ba? Sa mga Israelites noong unang panahon. Okay, Kaya, Mr. Moderator, it is very... object sana ako. Okay, objection. Go ahead. Sige, next Objection. question. Nagkataon kasi, Brother Mon, na nag-time siya, tapos nag-objection ka. Naubos yung 1 minute niya. Sige. So, ano yung objection mo? Naka-time pause tayo. 8 minutes and 42 seconds. Okay, ang objection ko sana, kasi ang tinatanong ko, itong sinabi niya na naglalarawan sa Diyos ang mga rebulto. Ang binigay niya, Exodus chapter 25, cherubim naman ang nakasulat doon. Hindi naman yun, Diyos. Okay. Anyway, sige. Moderator's time. Mon, naghingi ka ng kapitulo, versikulo, binigay niya Exodus 25. Bahala na yung listener niyan. Proceed ka, Mon, 8 minutes and 42 seconds. Go ahead. Okay, next question, bro. Sabi mo, si Jesus ang nilalarawan ng mga rebulto na tinatawag niyang Papa Jesus. Itong tanong ko, saan mababasa sa Biblia na si Kristo ay tinawag na Papa? Mr. Moderator, okay lang po ba ang question na yan? Parang naiba na po yata. Sa titulo na po yata tayo napunta. Hindi na po yata sa rebulto. Punta tayo sa ating standard rules, no? Rule number 10. Kailangan ang lahat ng katanungan nasa tema. Ang tema, dapat pagbabasagin ang lahat ng rebulto ng Katoliko. So, Monmundi, paki-reconstruct yung tanong kasi address na yan kung anong dapat bang tawaging Papa si Kristo. Okay, so Brother Monmundi, 8 minutes and 18 seconds. Okay, lilinawagin ko lang. Kasi Mr. Moderator, sinabi niya ito kanina. Si Jesus daw ang nilalarawan ng mga rebulto na yon, no? Yung tinatawag nilang Papa Jesus. Ayun, ang tanong ko sa kanya, saan mababasa sa Biblia na si Kristo ay tinawag na Papa kagaya ng rebulto na tinatawag nilang Papa Jesus? Yan ang tanong ko, saan mababasa na si Kristo tinawag na Papa? Mr. Moderator, out of context po ang question niya dahil titulo po ni Jesus Christ ang tinatanong niya. Okay. Hindi po patungkol sa rebulto po. Brother Mon, balik tayo sa tema, no? Ang pagtawag kasi ng iba kasi yung katawagan at saka yung tema natin na rebulto. Affirmative ka, Brother Mon, magtanong ka na tatayo yung tema mo sa cross-examination. So, iba yung kanina na nagtayo ka through pamahayag. Ngayon, itayo mo yung tema mo through cross-examination. Okay, Mon? Okay. Okay, sige. Ito na lang tanong ko. Yun bang tinatawag niyong
yung mga rebulto na tinatawag na Papa Jesus, nagre-represent ba yun kay Kristo? Oo, hindi. Yes, ang mga tinatawag ay mga rebulto namin, ha. Hindi lang yan. Una sa lahat, tinatawag naming Papa Jesus ang rebulto, hindi dahil sa rebulto. Kaya gaya ng in-explain ko kanina, tinatawag namin Papa Jesus, si Papa Jesus mismo, no? Wala tayong problema sa rebulto. At ang tanong mo, naglalagawan ba yan kay Jesus Christ? Kung nakinig ka lang sana kanina, yan ang sagot ko sa iyo, oo. Okay, next question. Okay. Sige, ibahin ko na lang ang tanong, hindi na sasagutin. Ito na lang tanong ko, bro. Saan mababasa sa Biblia na si Kristo ay nagpagawa ng rebulto? Una, ang pagsunod sa Biblia hindi lang puro utos lang, no? Dahil nga si King Solomon ay nagawa ng mga imahe. Inutusan ba siya? Hindi. Sa 1 Kings chapter 7 verses 27 to 29 at iba pa, no? Sa 2 Chronicles chapter 3 verses 10 to 13, may mga ginawa si King Solomon na mga imahe doon mismo sa templo niya na hindi man lang siya inutusan. No? So kailangan pa ba nating utusan? Kung minamahal mo talaga si Jesus Christ, kailangan mo bang utusan? Hindi na. Kaya gaya ng ginawa ni King Solomon na hindi naman siya sinita ng Diyos, ayun, gumawa din kami ng mga rebulto bilang paglalagawan sa Kanya. Salamat po. Next question. Okay. Iibahin ko lang ang pagkaka-construct ng tanong, kasi ang tanong ko kanina saan. Ngayon, ang tanong ko na ganito, mayroon bang mababasa sa Biblia na si Kristo ay nagpagawa ng kanyang rebulto? Meron ba o wala? Yan, sagutin mo muna. Una, walang literal na mababasa na nagpagawa si Jesus Christ ng rebulto. Pero ito ang explanation. Ikaw din mismo, Mr. Munmundi, wala ka rin nababasa na pagbabasagin mo ang mga rebulto ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, pero bakit mo yan ginagawa? Ewan ko lang sa'yo kung sino ang sinusunod mo, Biblia ba? O si LAC o Soriano ba? Tapos na po ang sagot. Mr. Moderator, hindi mo ba yan? Ipurkit ka pa mo Katoliko yan? Hindi mo ba pababawalan yan? Mag-objection ka, Brother Monmundi, no? Kasi meron tayong 1 minute explanation. So kung hindi ka mag-objection, kanina pa hindi ako nagsasalita hanggat walang objection. Mag-objection ka. Sabihin mong fallacy yan. Okay? Okay? Kasi sige, okay. Fair naman ako sa inyo, wala naman akong kahit alam natin okay lang sa iyo 'yun, hindi ako pwede na mag-abogado sa iyo. Pero kapag nag-objection ka, i-address mo sa akin, sasabihin ko 'yan kay Mix. Okay? Okay, sige, okay. Huwag ka lang mag-side comment sa moderator kahit Katoliko ako. No? Sabi ko nga sa iyo, okay lang ba sa iyo mag-moderator? Okay? Kaya mayroong objection, Brother Monmondi. Sige, okay na. Sunod kong tanong. Okay. Meron bang... Sandali. Okay. No, sandali. Kasi naano naman natin ni Brother Monmondi, no? Basahin na natin yung rules, no? Okay? So yung sandali ha, walang atake personal dahil ito ay religious debate. So, mga debaters, yung mga fallacy at saka yung mga natin sa rule number 5, iwasan natin yung ad hominem. Okay? So, okay po. Okay, next question, Brother Monmundi. 4 minutes and 37 seconds, resume. Okay, sunod kong question, Brother Migs, no? Meron bang talata sa Biblia na nag-uutos na gumawa ng rebulto ni Maria?
Sagutin mo muna categorical question ha, meron ba o wala? Gaya pa rin ng sinagot natin kanina, no? Si King Solomon nga ay gumawa ng mga imahe Objection. sa loob pa mismo, ha? Sa loob pa mismo. Objection. Moderator. Objection. Go ahead. Ang tanong ko categorical, no? Meron ba? Ay, okay. Yung gumawa? Okay. Go ahead. Gaya nga, okay po. Gaya nga ng sinabi ko kanina, no? No literal verses, pero may pero, ha? Hindi yan sa nagbibigay ng lisensya na pagbabawalan tayong maggawa ng imahe. Dahil nga si King Solomon nga hindi sinita ng Diyos na gumawa ng mga imahe sa loob pa mismo ng templo, no? Doon sa mga pinagkukot ko kanina sa 2 Chronicles 3:10, 1 Kings 7:27-29, at sa ano pa, no? Sa 1 Kings 6:23. Hindi po sinita ng Diyos ang paggawa ni King Solomon ng imahe. Not literally na kung iutos yun lang gawin mo, kung hindi naman okay na lang tayo, no? Next Hindi question. ko nga. Okay po. Okay, sunod. Okay, sunod na tanong to. Mayroon bang nakasulat sa Biblia na si Kristo nung maliit pa ay tinawag na Santo Niño? Meron ba o wala? Mr. Munmundi, ganito, ha. Kung magbabasa ka, meron po. Okay po. Nakalimutan ko po. Meron po. Dahil una, ang Santo Niño ay hindi po English, hindi po Visayan, at hindi po ano pa, no? Hindi Ilonggo. Kung hindi, yan po ay Spanish na nangangahulugang Holy Child or banal na bata. Ang Santo Niño ay mababasa natin sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 35 sa Spanish na Bible. At ang Spanish Bible na yan ay isi-send ko po mamaya-maya dahil nga po hindi ko po ma-hide itong cellphone ko at hindi ko po ma-screenshot ang aking Bible application na kung saan iyon po ay Spanish Bible po. Isi-send ko po mamaya. Okay, next question. Okay. Sunod kong tanong. Brother, meron bang talata sa Biblia na nagsasabi nang si Kristo ay bata pa, merong suot na corona, nakasuot ng corona. Meron ba sa Biblia o wala? Again po, not literally dahil nga po hindi naman po nakasulat lahat sa Biblia, no? Si Jesus Christ ay nilalarawan bilang hari dahil siya po ang hari ng buong mundo, ng buong universe, dahil siya po ang Diyos. Kaya nga po nilalarawan sa Santo Niño image na siya ay may corona, may scepter bilang hari, at pula bilang sumisimbolo na hari siya. No? Yan, gaya nga ng sinabi ko kanina, those images ay naglalarawan lamang. Hindi sila yung mismo. Kaya nga, nilalarawan doon sa Santo Niño image na si Jesus Christ ay hari. Paano? Sa pamamagitan ng corona, scepter, at sa kahit ano pang mga naglalarawan patungkol sa pagiging hari. Maraming salamat po. Okay, last question, Brother Monmundi. Okay, last question, nagkalimutan ko yung tanong ko. Ay, okay, ito. Ano ba yung tanong ko? Meron bang talata, meron bang nakasulat sa Biblia na yung Nazareno ay maitim or negro? Meron ba o wala? Mga kapatid, mga audiences, pagpasensya na lang po natin si Mr. Munmundi, ha? Mr. Munmundi. Okay. Direct answer, Brother Biggs. Direct answer. Go ahead. Okay po. Naging itim lamang ang categorical.
Wala. Dahil una sa lahat, ang image na yan ay hindi naman talaga maitim. Naging itim lamang yan dahil sa mga nasunog yan Nasunog yan noong unang panahon pa ng mga Kastila. Kaya ang natira sa kanya ay yung black na mga na sunog na parte niya, no? Pero on the historical background, pinuntuhan na lang talaga yan ng itim. Pagka kumpleto na siya, itim na siya lahat. Hindi naman talaga yan itim. Kaya, historically speaking, dahil nga, according to Bible and references naman tayo, yan po ang historical background ng Black Nazarene. Time. Okay? Opo. Time. Maraming salamat, Brother Migs from Catholic Crusade Ministry sa pagsagot sa mga katanungan na ibinibato ni Brother Monmondi from MCGI. So ngayon, punta muna tayo sa rebuttal. Okay, so Brother Monmondi, ready ka na sa iyong 5 minutes na rebuttal? Oo, sige bro, okay na. Okay, dahil ready ka na. Okay. 5 minutes, go ahead. Okay, magandang hapon ulit sa inyo mga kapatid, sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Kung mapapansin nyo, alam ko naman, nakasarado pa ang mga taingan nyo. Kaya ang pag-iisip nyo kasi Katoliko din kayo, No, pero kung iintindihin nyo, bubuksan nyo lang yung isip nyo. Lahat ng mga tanong ko kung meron bang mababasa sa Biblia, ang sagot niya palagi wala. Hindi siya makasagot ng meron, kagaya ng utos na gumawa ng rebulto ni Kristo. Kaya naitanong ko 'yan kasi lahat ng simbahan ng Katoliko, lahat merong rebulto, no? Sa Biblia wala kang mababasa na merong utos, merong isinulat ng mga apostol na gumawa ng rebulto ni Kristo, no? Wala ka ring mababasa na mga apostol nag-utos na gumawa ng rebulto ni Maria. Wala ka ring mababasa sa Biblia na ang mga apostol nag-utos na gumawa ng rebulto ni Santo Niño, pati yung Nazareno. At wala rin tayong mababasa sa Biblia na yung tinatawag na Nazareno negro or maitim. Wala niyan. Tapos yung tinatawag yung Santo Niño naman, kung mapapansin niyo, may corona, no? Alam niyo ba mga kapatid na si Kristo nung ipinanganak hanggang si Kristo nung ipanganak, kasama siya ni Jose, no, ng kanyang ama. Ay hindi niya pala ama, pero yung asawa ni Maria. Alam mo ba ang trabaho ni Jose, karpentero lang, hindi kaya si Kristo hindi po naging hari. Sa totoo lang, no, kung naging hari si Kristo nung nabubuhay siya dito sa lupa, hindi siya pinahirapan at pinatay, no? Kaya tamang sinabi ni Propeta Habakuk, ano kabulan ng Diyos-Diyosan, tao lamang gumawa nito. Yung Santo Niño, ginawa lang yan ng tao. Sinungaling yan Santo Niño na yan. Tinatawag nilang Baby Jesus. Wala kang mababasa sa Biblia na may yung si Kristo ay bata pa ay meron ng corona. Wala kang mababasa niyan. Kasi si Kristo na muhay kasama ni Jose, siguro katulong din ni Jose si Kristo na maging karpentero. Tumutulong din sa paggawa ng bahay. Although wala din akong nabasa ng ganyan, pero yun lang ang ano ko. Pero never siya naging hari nung nandito pa siya sa lupa, no? Kaya sinungaling yung Santo Niño na yan, na nilagyan nila ng corona, no? Ngayon, ngayon, kaya ko tinatanong sa kanya kung bakit meron bang utos na gumawa ng rebulto. Kasi alam niyo mga kapatid, never talagang mag-uutos na gumawa ng rebulto ni Kristo, no?
never mag-uutos ang Diyos na gumawa ng rebulto ni Maria o kahit na sino mang santo. Kasi ang sabi ni Propeta Isaias sa Isaias 44:9, no? Basahin natin. Ganitong nakasulat. Walang kwentang tao ang gumagawa ng rebulto. 1 minute. So ibig sabihin, pag ikaw gumawa ka ng rebulto, wala kang kwentang tao. Mga bulag at hangal ang sumasamba sa mga ito. So nagiging bulag ka na rin, nagiging hangal ka na rin pag gumawa ka ng rebulto. No? Kaya tama din ang sinabi ni Propeta Jeremias sa Gis 3 naman. Sinasabi nito, ang dinidiyos nila ay hindi maasahan. Talagang wala kang maasahan sa mga rebulto na yan. Kasi unang-una hindi yan nakakapagsalita. 20 Hindi seconds. rin yan nakakarinig. No, hindi yan nakakarinig ng mga tainga. So kahit lakas mo pang dasal mo sa kanila, maputol na yung ngalang-ngala, hindi ka pa rin maririnig yan. At hindi niyan masasagot ang mga panalangin mo kasi ang bibig nila hindi nakakapagsalita. So yan lang. Salamat. Okay, maraming salamat, Brother Mondi, sa iyong 5 minutes na rebuttal from negative side, from Catholic Crusade Ministry. Brother Migs Nunez, 5 minutes, bro. Ready ka na? Yes po. Okay, go ahead, Okay, brother. maraming salamat again. Okay po. Maraming salamat again, Mr. Moderator, at sa iyo, Mr. Monmundi. Ito po ang aking konting rebuttal lang po. Una, tinanong natin siya na meron ba siyang mababasa na letra por letra or kahit na ano pang official na utos ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana na ang mga rebulto, mga imahe nito ay mga Diyos-Diyosan? Wala po. Pero ano pong ginagawa na ating butihing katunggali? Palagi po niyang iginigiit. Bakit iginigiit? Dahil hindi po siya nakapagpatunay na ang rebulto na yon ay Diyos-Diyosan lamang. Ano po? Dahil wala po siyang naipakita sa atin na opisyal na turo ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana na ang rebulto na yun ay Diyosan. Ano po? Pero anong ginawa natin? Pinakita natin, binasa natin rather, ang opisyal na turo, opisyal na paniniwala ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana at in-explain pa nga natin kung ano nga ang tunay na kahulugan nito dahil ito ay English, baka hindi po maintindihan ng karamihan. At isa pa po, bawal po ba nga ba ang paggawa ng rebulto? Una, bawal kung ito'y Diyos-Diyosan gaya ni Astaroth, nila Baal at kung ano-ano pa. Kaya nga po, tinanong ko po kanina si Mr. Munmundi na meron ba tayong matatagpuang Astaroth, Baal at kung ano-ano pa sa loob ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pero ang sagot niya po ay wala. Kasi nga po, modern na po. Modern. Kailan pa naging Diyos-Diyosan ang imahe ng Diyos? Alam ko po na aminado naman si Mr. Munmundi na ang crucifix ay naglalarawan kay Jesus Christ. Kung ang larawan ni Jesus Christ ay aakusahan ng Diyos-Diyos, edi inaakusahan din niyang Diyos-Diyosan din si Jesus Christ mismo. Ano po? Dahil ang rebultong iyon ay naglalarawan sa kanya. Pero ano nga ba ang tunay na stand na mababasa ng Biblia dyan sa patungkol sa rebulto? Meron pong allowed, mga kapatid. Meron pong allowed. Ang Diyos mismo ay nagbigay ng utos kay Moses, no? Diyan sa Exodus 25:18. Kaya nga po, binigay ko po 'yon kanina. No? Dinescribe pa po 'yan, no? Diyan sa Exodus 37:7-9, no? At kaya nga po kanina nung tinanong ako ni Mr. Munmundi na meron bang utos, kaya nga ang sabi ko not literally, pero kasi nga po meron namang mga imahe na mababasa sa Biblia na hindi naman talaga naman inutos ng Diyos, gaya ng mga imahe nga ni Solomon, mga imahe ng mga cherubim at mga leon at mga palmera sa loob pa mismo, no? Sa pinakabanal
pinakabanal na corner ng templo, no, sa 2 Chronicles 3:10-10, sa 1 Kings 7:27-29, 1 Kings 6:23, no, at sa Ezekiel 41:17-18, no, hindi yan inutos ng Diyos kay Solomon, pero anong ginawa? Yung mga imaheng iyon, mga kapatid, ang inilagay pa mismo sa pinakabanal na puok ng templo. 1 minute. Imagine that one. Pero, iwan ko lang po ha, kasi nga po, ang simbahan natin ay punong-puno ng imahe sa lahat ng parte nito, gaya ng templo ni Solomon. Ewan ko na lang po sa ibang simbahan dyan. Ibang simbahan dyan, ang nasa gitna ay TV or flat screen TV. At ewan ko lang po kung saan mababasa sa Biblia na ang TV po ang nasa gitna ng simbahan. Pero sa kanila na po iyon. Pero gaya po ng nasasabi ko, may mga rebultong inutos ng Diyos 20 at seconds. may mga rebultong ginawa na hindi naman inutos ng Diyos, pero hindi ito sinita ng Diyos. Of course, logically, dahil iyon ay allowed naman pala. Maraming salamat at God bless us all. Okay, maraming salamat sa iyo, Brother Migs Nunez ng Catholic Crusade Ministry sa iyong 5 minutes na rebuttal. By the way, itong debating ito ay matutunghayan natin sa Purok Kamatuuran page after na matapos to. At saka pwede rin ninyong marinig ito sa ating YouTube channel, sa Purok Kamatuuran YouTube channel, at saka sa YouTube channel ni Brother Migs Nunez. Ano yung YouTube channel mo, Brother Migs? Crusader Migs po. Crusader Migs. Okay, Brother Monmundi, baka meron ka ring YouTube channel? Wala, hindi ako marunong yan, bro. Hindi ka, wala ka palang ano. Parang kami yung millennials hindi ikaw. Okay, so punta tayo sa final stand. Okay, balik sa iyo, Brother Migs Nunez from Catholic Crusade Ministry. Another 5 minutes for your conclusion and final stand. Go ahead. Okay po, maraming salamat po Mr. Moderator, and maraming salamat din sa mga nakikinig at sa ating butihing katunggali si Mr. Munmundi na halatang masayahin masyado, no? Palakatawa po siya. Ganito lang po mga kapatid, ano? Kayo na pong bahala kung meron bang napatunayan si Mr. Munmundi sa kanyang pinagsasabi, ano po, pero para sa akin po wala. Dahil first and foremost, ang papatunayan niya ay dapat pagbabasagin eh. Meron akong screenshot niyan. Kaya nga, yan ang pinakaunang tanong ko sa kanya. Na kung may papakita kung nagsabi siya na dapat pagbabasagin ang mga rebulto, sinungaling siya pero hindi niya yan sinagot. Ano po? Dapat bang pagbabasagin ang rebulto ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana? Mayroon ba siyang napatunayan dyan? Wala. Actually, ano ba ang mababasa natin patungkol sa mga nagbabasag ng rebulto? No? Mga nagbabasag ng mga imahe, no? Gaya nga ng sinabi natin, no, kanina, na-quote na natin yan kanina sa Salmo 4:4, yan ay predicted na po, no? Na lilitaw talaga ang mga taong yan, ano po? No? Gaya nyo po ni Mr. Munmundi, ayaw niya po sa mga imahe, pero si Harry Solomon po ay gumawa ng mga imahe. Ayaw ni Mr. Munmundi kay Santo Niño, pero nasagot natin kanina na si Santo Niño ay mababasa naman sa Lucas 1:35 sa Spanish version ng Biblia. Ayaw ni Mr. Munmundi ng mga anghel, pero ang mga anghel ay pinagawa ng Diyos. Ayaw ni Mr. Munmundi ng image ni Mama Mary, pero si Mama Mary ay kinatutuwaan ng Diyos, no? Sa Lucas 1 kapitulo 1 versikulo 28, no? Bakit ayaw ni Mr. Munmundi ng kinatutuan ng Diyos gaya ni Santa Maria? Ayaw nga niya ng image ni Mama Mary
how much more mismo kay Mama Mary? Samantalang si Mama Mary ay kinatutuwaan ng Diyos. Si Jesus Christ ay ang Diyos mismo. Pero ang imahe natin na nagre-represent, naglalarawan kay Jesus Christ, ayaw ni Mr. Mumundi. Pinagbabasag pa nga niya eh. Kung gusto nyo, meron akong video niyan eh. Kaya ko hinamon si Mr. Mumundi dahil nagbabasag siya ng ribulto ni Mama Mary. Not ribulto. A little image, maliit na imahe po ni Mama Mary. Pinagbabasag na po ang imahe ng babae na kinatutuwaan ng Diyos, pinagbabasag po ng aking butihing katunggali. Kaya ko po hinamon siya. At ang sagot niya, papatunayan niyang dapat pagbabasag ang lahat ng imahe ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ano po? Pero siguro hindi alam ni Mr. Mundi na si St. Paul mismo ay gumamit ng imahe. Kung babasahin natin iyan sa Living Bible, isang protestanteng salin ng Biblia, gumamit si St. Paul ng imahe, no? ng imahe, picture ni Jesus Christ, mababasa sa Galacia Kapitulo 3 versikulo 1. 1 minute. Sus, kung makikita yan ni Mr. Munmundi, siguro susuntukin niya si St. Paul para lang maagaw yung imahe na yun ni Jesus Christ. At siguro pagpupunitin niya. So, mga kapatid, kayo na po ang bahala kay Mr. Munmundi sa aking butihing katunggali kung ano ang judge ninyo sa aming dalawa. So maraming salamat and God bless. Okay, maraming salamat sa iyo, Brother Mix Nunez from Catholic Crusade Ministry. So proceed tayo sa final stand ng kanyang kaharap na si Brother Monmundi from Members of Church of God International. Brother Monmundi, go ahead, 5 minutes. Okay, maraming salamat din. Siguro hindi ko na matatapos ang aking 5 minutes, no. Siguro mga 3 lang. Pero nais ko lamang ipaalam sa inyo mga kapatid na yung ginawa ni Solomon na ginuhitan niya yung mga dingding, hindi po yun utos ng Diyos. Kung babasahin niyo po ang Biblia, maraming ano po yan, maraming nakasulat na talata po yan. Ang nag-utos niya noon kay Solomon, ang kanyang mga asawa. Si Solomon po mga kapatid, hari po yan. Maraming asawa po si Solomon. Ang nag-utos po kay Solomon na guhitan ang mga dingding ng templo, yung kanyang mga asawa po. Dapat po maintindihan niyo yan kasi hindi po yan ituturo talaga ng pare. No, dapat maintindihan niyo yan. At mali po ang sinasabi na hindi po pinagalitan ng Diyos si Solomon. Kung tutuloy yung Mr. Moderator, pwede pa po bang maka-object? Wala nang objection, brother. Wala nang objection. Okay po, salamat. Okay. So, mga kapatid, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, yung binigay niyang talata kanina, basahin niyo na lang no, para kayo na mismo ang makasaksi kung alin ba talaga ang tunay. Pero po ito pong titindigan ko, hindi po ang Diyos ang nag-utos ng kay Solomon, ang kanya pong mga asawa. Actually, sinabi niya kanina na hindi daw sinito ng Diyos si Solomon. Basahin niyo mga kapatid yung Biblia, yung buong sitas, yung hindi lang yung kapirasong sitas ang babasahin niyo. Dapat yung buong istorya babasahin niyo. No? Makikita niyo doon mga kapatid, pinagalitan po si Solomon. Pinagalitan po si Solomon ng Diyos dahil sa mga pinaggawa niya. No? Ngayon mga kapatid, ito lang po ang masasabi ko. Wala pong utos ang Biblia o wala pong utos si Kristo sa kanyang mga apostol na gumawa sila ng mga rebulto. No? Wala pong utos niyan. Kasi ang sabi ni Kristo sa gawa, nakalimutan ko lang yung isaktong sitas, ang sabi ni Kristo, huwag niyong iisipin na ang pagkayos ay maihahalin tulad sa ginto at pilak. No. Wala pong yan ang sabi ni Kristo. So ibig sabihin kung hindi natin pwedeng ang pagka-Diyos hindi natin pwedeng maihalin tulad sa pilak o ginto, mas lalong hindi natin maihalin tulad ang pagka-Diyos sa isang kahoy. No, kasi yung pilak nga at ginto na mahal na yun bagay.
hindi natin pwedeng hindi natin pwedeng isipin na mayroong pagka-Diyos yun. Lalo pa kayo itong walang kwentang bagay na kahoy lamang. So, napakaliwanag po niyan, mga kapatid. So, yun lang po. Maraming salamat. Ibibig po nang natitira kong oras. Okay na po, Brother Roland, Mr. Moderator. Okay, maraming Ano salamat. yung objection niya? Kaya Maraming salamat sa iyo. pagbigyan na natin yung objection. Wala na, brother. Okay, maraming salamat sa iyo, Brother Monmondi or Monrich Dilan from MCGI, no? At dito nagtatapos ang ating debate sa hapong ito.